Magandang araw po sa lahat. Ito pong muli si Ramasero at magkwekwento na naman sa inyo ng aming mga adventures sa Kabikulan. At sa episode po na ito ay aking ikikwento kung saan po namin natagpuan itong mga parang mga bulaklak na mga corals o kung tawagin nila ay folios corals. Noong weekend ay nagkayaan kami ng aking mga tropang mga freedivers na mag-explore ng mga magagandang diving spots dito po sa Cagaray Island. At ang una nga pong naisip naming puntahan ay ang lugar ng Barangay Cagbulakaw, Cagaray Island. Welcome to Karamuan. Biro lamang po, hindi po ito sa Karamuan kundi sa Barangay Cagbulakaw, Cagaray Island. Namangha po kasi kami sa ganda ng tubig at sa mga cliffs na nasa gilid nito. Kaya naman nagbaka sakali sana kami na baka makatagpo kami ng napakagandang diving site. Mawalang galang na lamang po sa mga otoridad at mga residente ng barangay na ito. Kung maaari sana ay maaksyonan po natin yung santambak na basura na nandito sa lugar na ito. Parang hindi po kasi bagay na napakaganda ng lugar, subalit tambakan ng basura. Malabo pa yung tubig dagat nung kami ay pumunta ng Barangay Cagbulakaw dahil sa epekto ng hanging amihan. Kaya naman nag-ikot-ikot pa kami upang makahanap ng camping site na siyang pagpapalipasan namin ng buong magdamag bago kami mag-dive kinabukasan. At ang aming pong napili ay ang Sitio Pinagulugan ng Barangay Misibis dito pa rin sa Cagaray Island, Bacacay, Albay. Siya nga po pala, kami po ay nag-arkila ng bangka sa halagang 2,500 pesos sa Barangay Misibis, Bacacay, Albay. Round trip na po yon sa loob ng 2 araw, kaya parang hindi na rin po kami lugi. At pagdating nga namin ay kaagad po kami nag-set up ng aming campsite. Maswerte ang aming pagdating sa isla dahil saktong-sakto ay meron pong mangingisda na swerte ring nakahuli ng napakaraming sariwang mga isda. Salay-salay kung tawagin ito dito sa amin sa Bicol. Ewan ko lang sa inyong mga lugar. Kasama sa mga nahuli nila ay ang aming paboritong pusit. Kaya hindi na po namin ito pinalampas. Kagad namin binili upang meron kaming maiihaw at maiulam. Ito yung nahuli namin na binili. At kagaya nga ng aming plano ay kagad namin itong inihaw. Nagluto rin kami ng iba pa naming baon na ulam. 3:00 na ng hapon pero sa mga oras pa lang po na ito kami ay manananghalian. Ay, nakalipot na ang sabaw. Ayan, kain na. At pagkatapos kumain, kinagabihan ay nanghuli pang isa sa mga kasamahan namin na si Cassius ng dagdag pang ulam. At syempre, walang ibang masarap niyan kundi kosido. Dahan-dahan, marurunot. Oh my God, narunot na. Tama na yan, tama na. Maganda ang panahon kinaumagahan, kaya naman maaga pa lamang ay kagad na po kaming sumisid. Una naming destinasyon ay ang kailaliman ng dagat ng Barangay Cagbulakaw. At dito nga namin natagpuan ang mga malulusog na mga folios corals o yung parang mga bulaklak. Medyo nasa malalim na ang mga kinalalagyan nito at nasa dalisdis mismo ng bahura. Mabuti na lamang talaga at dito sa bandang malalim sila tumutubo dahil napaka-fragile po ng mga folios corals. Kaunting tapik mo lamang po sa kanila ay kagad na po silang matutumba. Kaya kung nasa mababaw ang mga ito, tiyak, sirang-sira na. Maswerte rin na hindi pa inaabot yata ng mga nagdidinamita ang lugar na ito. Kaya buong-buo pa rin sila. Napakabilis lumabo ng tubig sa bahaging ito ng karagatan ng Cagbulakaw dahil na nga rin sa epekto ng amihan. Kaya naman, kaagad kaming lumipat ng aming diving spot. At dito na nga kami nakahanap ng bagong diving spot sa harap mismo ng Sitio Pinagulugan ng Barangay Misibis, Cagaray. Kaya nga lang, medyo may kalabuan pa rin yung tubig. Nagkaroon kasi ng malakas na ulan sa mga oras na ito at wala na ring sunlight. Kaya naman medyo malabo yung ilalim. Pero makikita pa rin naman yung kagandahan ng mga corals, lalo na sa bandang malalim.
Pero syempre, ulan at malabong tubig lamang yan. Diver kami at hindi yan makakapigil sa amin na mag-dive pa rin. Kalimitang makikita sa lugar na ito ay ang mga digitate corals. Para siyang maliit na puno na napakaraming mga sanga. Napakahalaga po ng mga corals na ito sa isang bahura dahil nagsisilbi po siyang nursery at taguan ng mga maliliit na mga isda. At syempre, maganda rin itong languyan kasabay ng pagpapakuha ng larawan. Kaya nga lamang, huwag po natin itong aapakan ha dahil katulad po ng ibang mga corals ay fragile or babasagin din po ito. Para bang relasyon din na madaling masira kapag pinakialaman. Napakarami at iba't ibang klase pa ng mga magagandang corals ang makikita nyo sa lugar na ito. Kaya naman talagang nakaka-amaze ang matutong mag-dive, hindi po ba? Dahil dito mo personal na makikita ang kagandahan ng ilalim ng karagatan. Mapapaisip at mapapa-thank you ka na lang talaga sa dakilang may likha kung bakit ganitong nakakamangha ang mga sari-buhay sa ilalim ng karagatan. Siya nga po pala, baka hindi pa alam ng nakararami sa atin na katulad po ng mga isda at iba pang mga buhay sa ilalim ng karagatan, ang mga corals ay kasali rin sa Kingdom of Animalia. Opo, mga buhay na mga hayop po sila. Hindi po Exmo ang pinag-uusapan natin ha. Kaya nga lamang nakakalungkot dahil marami pa rin sa mga mangingisda natin na imbis na maghanap buhay ng patas ay gumagamit pa rin po ng illegal na dinamita. Kaya makikita nyo sa lugar na ito ang napakarami pong danyos ng pagdidinamita. Napakarami po ang mga patay na mga corals. Nagmistulang simenteryo na mga corals ang iba sa mga diving spots dito. Pero kagaya ng napakaliit na coral na ito na umuusbong sa gitna ng mga patay na corals, ay nabubuhayan pa rin po tayo ng pag-asa na darating ang panahon na ang mga tao na mismo, pati na ang gobyerno, ay magkakaisa upang sama-samang proteksyonan ang mga sari-buhay natin sa ilalim ng karagatan. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, maaari pang kumilos. At pagkatapos ng masaya ngunit nakakapagod ding pagdadive, oras na ng aming uwian. Sa kabuuhan, masasabi pa rin namin na kahit napakaraming mga sirang mga coral sa lugar na ito, ay maganda pa rin namang diving sites. Kung mapuproteksyonan lang sana at mapipreserve yung napakarami pang magandang corals, baka sakali, pagdating ng panahon, ay napakalaking potential po for diving tourism ang lugar na ito. Binabalak naming bumalik pa rin sa mga susunod na mga araw sa lugar na ito upang maghanap ng iba pang mga diving sites. Isasama na rin namin ang bayan ng Rapu-Rapu na ayon sa isang kwento ay meron daw isang magandang spot. Abangan!